Siniseryoso raw ng Department of National Defense ang usapin sa mga umano'y ng espiya sa bansa. Dapat na rin daw amyendahan ng espionage law para mapanagot ang mga mangi-espiya kahit walang digmaan sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, ikinababahala ng Department of National Defense ang mga napapaulat na nabistong espiya umano ng China sa Pilipinas. Kamakailan lang nang ibunyag ng AFP ang tatlong dating kawani ng gobyerno na may mga handler daw na konektado sa China, kabilang ang isang dating empleyado ng DND. Giit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro, sineseryoso nila ang usaping ito, lalo't malaking banta ito para sa seguridad ng bansa. Wala raw pinipiling sektor ang mga espiya. Lahat ng sektor ay vulnerable Kasi ang key dito, makapasok sila sa sosyedad or matumbok din natin ang ating digital infrastructure. Ang pakay nito ay multi-purpose. Hindi lang naman yung impormasyon na sikreto na makukuha. Kung hindi, pati yung UFW, United Front Works nila. Muli ring binigyan diin ni Teodoro ang kahalagahan ng pag-amyenda sa umiiral na espionage law o ang Commonwealth Act 616. Sa ilalim ng batas, hindi maaaring parusahan ang mga sangkot sa pang-espiya habang wala pang digmaan sa bansa. Samantala, naglabas naman ng liham ang Chinese Embassy na ipinadala raw noon ni dating Philippine Ambassador to Germany, Bienvenido Tan, kay German ham radio operator Dieter Loeffler. Sinabi rito na ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal ay nasa labas ng territorial sovereignty ng Pilipinas, base sa 1899 Treaty of Paris. Ngunit pasok naman ito sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng bansa. Inilabas ng Chinese Embassy ang nasabing sulat bilang patunay daw na inaamin ng Pilipinas na wala itong jurisdiksyon sa Scarborough. Ito rin ngayon ang ginagamit ng embahada bilang hamon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, sa anilay mali niyang pananaw. Komento dyan ni Teodoro. That letter is not binding at all. Yan ang problema sa China. Lahat ng pagsisinungaling ginagawa nila. Kinastigo rin ng kalihim ang napansin niyang magkakasunod na mga tirada ng China laban sa mga opisyal ng Pilipinas na tumitindig laban sa kanilang pangaangkin ng teritoryo. Sinusubukan din daw ng mga ito na ibahin ang pananaw ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.